Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Umaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 28 at ang kapisahan na ipinagdiriwang natin ay ang mga apostol na sina San Simon at San Judas na siyang narinig din natin na pinangalanan ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sa huling bahagi, ang sabi po sa mga pangalan, si Simon na makabayan. So, si Simon na makabayan, marahil ang kanya pong naging buhay ay talagang naging revolusyonaryo kasi nga ang bayan nila ay sinakop ng imperyo ng Roma, kaya naghihimagsik. May mga grupo na naghihimagsik at si San Simon ay isa sa mga miyembro ng mga grupong ito na lumalaban sa gobyerno ng Romano. At siguro talagang nakita ni Simon kung ano itong hangarin ni Jesus, yung mapalaya ang Israel. Kung kaya siguro na nakumbinsi siya na umanib sa umpisa ay iba pa ang kanyang pananaw sa kung ano yung pagpapalaya na nais gawin ni Jesus. Pero sa kalaunan, naging malinaw kay Simon kung ano itong ginagawa ni Jesus, kung kaya siya po ay napabilang sa 12. Si Judas naman, bagaman pinupuntahan sa ngayon, may debosyon kay Saint Jude para sa mga imposible, sa mga lalo na sa mga estudyante, pumupunta sa Saint Jude para magdasal. Pero wala na tayong masyadong narinig tungkol kay Saint Jude maliban lang sa ipinahayag na pangalan dito. Kasi siguro sabi nila na-associate kasi kay Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. So, ito po yung dalawa na atin pong ginugunita ngayon. Pero para po sa konteksto ng ating pinagdaraanan o pagdadaanan sa buong linggong ito, lalo na sa pagpili natin ng mga maglilingkod sa atin pong barangay, atin po munang balikan ang mga salita na ibinigay sa atin ni Jesus. Ilagay lang natin sa konteksto na mayroon tayong pagdadaanan, pagpili, isang pagkakataon, isang kalayaan natin na pumili ng kung sino man ang nais natin na makapaglingkod sa atin sa barangay. Sabi ni Jesus nung Lunes, pagpili natin sabi ni Jesus nung Lunes, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng
kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Kaya kung pipili, bumili ng ayon sa inyong konsensya, hindi dahil sa pera. Dahil sa totoo po, tanggapin mo man o hindi, may perang nakukuha sa barangay. Dahil lalo na kung hindi nagiging tapat at matalinong alipin, no, ang mga lingkod. Dahil hindi marunong mag-budget, hindi marunong makipag-coordinate, kaya nasasayang. Pero sa atin din, no, pag pinairal natin ang kasakiman, kukuha ka ng pera, tatanggap ka ng pera, kasakiman yan. Kasi niloloko mo din siya, niloloko niyo yung tao dahil lamang sa kasakiman sa pera. Alam ko kailangan ninyo ng pambili ng bigas, pambili ng sardinas. Pero isang oras, isang araw lang yan, ubos na yan. Pero isang uri yan ng kasakiman na sinasabing iwasan natin. Nung Martes, ang sabi naman ni Kristo, mapalad sila kung maratna niya silang handa. Dumating man sila ng hating gabi o madaling araw sila dumating. Ito yung sinasabing dapat lagi tayong tapat na lingkod. Hindi lang kapag may bisita, hindi lang kapag nandyan ng Panginoon, hindi lang kapag may nakakakita, kundi ang katapatan ay ginagawa ng isang tao, may nakakakita man o wala. Nung Miyerkules, ang sabi sa atin ni Kristo, kayo may dapat maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa bawat oras, bawat sandali ng ating buhay, tiyakin natin na nagiging tapat tayo sa mga tungkulin at responsibilidad na iniaatang sa atin. Mahirap maghabol. Mahirap yung nagkakraming tayo. Kung kailan malapit na tayo, doon lang tayo magkukumahog gumawa ng mabuti o magpakabuti. Magandang bagay din naman na ma-realize yun. Pero minsan, late na tayo. Gustuhin mo man, wala ka na. Hanggang dun lang, ang nagawa mo. Nung Huwebes naman, pinaalala ni Jesus na kung ano yung isa sa mga nais niya na gawin. Sabi niya rito, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. Yung apoy na nagpapatapang sa mga sumusunod, mga nakakapakinig kay Kristo sa kanyang mga salita, mas magiging matapang, mas magkakaroon ng paninindigan. Yun yung inaasahan at gusto niyang makita sa ating lahat. Na sana napagningas na ang apoy na ito. Tinanggap natin lahat yan nung tayo po ay binyagan. At nung tayo din ay kumpilan, ito po parang finalo up, para tayo talaga maging matatag at magawa natin yung misyon na para sa atin. At kahapon, Biyernes, siguro sa puntong ito, naguguluhan ba kayo? Sino ba ang pipiliin ninyo? Ano bang pamantayan ang gagamitin ninyo? Sabi ni Jesus, bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan? Bakit hindi ninyo mapagdesisyonan kung ano ang matuwid? At ngayon, sana po sa huling araw na ito, sabi nga po dito, bago ipinahayag yung mga pangalan, umahon si Jesus sa burol at magdamag doong nanalangin. Yung kahalagahan na bago tayo magdesisyon, magdasal tayo
ng mabuti. Pero mo, no? Magdamag, pinagdasalan ni Jesus bago ipinahayag yung 12 pangalan. Na kung tutuusin, kung tayo po no, sa pamantayan natin, mapapatanong bakit sila? Bakit siya? Tayo naman, di naman tayo masyadong tumitingin doon sa karakter. Wala lang. Kung sino lang yung nagbibigay ng pera, kung sino lang yung medyo dikit sa'yo at akala mo makikinabang ka, yun lang pipiliin mo. Pero hindi mo sinusuri, no? Kung sino ba at lalo tigit, hindi natin idinadaan sa dasal. Siyang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Sa bawat gagawin, sa bawat sasabihin, idaan mo muna sa dasal. Kung may mga nahihirapan, ano ba ang gagawin ko? No, may mga magkarelasyon, mga mag-asawa na napapaisip na kung ano bang mangyayari sa relasyon nila, magdasal muna kayo ng mabuti. So, bago ka gumawa ng napakalaking desisyon na magkakaroon ng epekto habang buhay, kasi ito, yung mga pangalan ng mga alagad, hanggang ngayon, may epekto sa simbahan. Bagamat sa una, pinagdudahan sila, kinuwestiyon sila, pero pinagdasalan to ni Jesus. Kaya hindi siya nagkamali. Kaya nga, 2 sa 12 ito, no, na binabanggit, talagang natutong ialay din ang kanilang sarili para sa mabuting balita. Kaya sana po, no, sabi nila, ngayon ang huling araw, no, ng pangangampanya. Ngayon ang huling araw ng pangangalampag. Bukas, mananahimik. Sana po idaan para sa lahat, no, ng mga tumatakbo o tatakbo. Samantalahin po yung pagkakataon. Idaan nyo sa dasal. Huwag kayong gagawa ng kung anumang mga desisyon na kung paano kayo makakalamang, kung paano kayo makakapandaya, kung paano kayo makakapang-abuso. Manahimik at ipaubaya sa Diyos ang desisyon at ipagdasal na sana kayo ang maging karapat-dapat na piliin ng mga kabarangay po ninyo. Amen?